A blessed Sunday to everyone. Sa tanan nga naminaw karon sa pulong sa Ginoo, maayong buntag kanatong tanan mga kaigsuunan. Ako mga pag-ampo o mga pagpangaliw po sa Dios nga magpadayon ang iyang pagministeryo kanato sa iyahang mga pulong aron magpadayon ang atong mga kadasig kalig-on in the midst of this crisis that we are facing right now. Okay, because without the word of God, we will never be comforted. And I pray that at the end of this message, mahimo nga mas madungagan pa ang ato ang mga kaalam, kahibalo din sa mga pulong sa Ginoo aron paghandol sa nagkalain-lain nga mga sitwasyon nga ato ang giatubang. So this morning, I'll be preaching about powerful weapons that can destroy our enemy. So this enemy is kabalo naman tagkin sa ang atong kaaway, di ba? Our unseen enemy. The ultimate enemy we have in this world is Satan. Mauna nga ato siyang estudyuhan karon mga hinagiban that are applicable sa matag adlaw nato nga kinabuhi aron ang kaaway dili siya makahimo sa pag take advantage sa ato ang kinabuhi because we are not perfect. No, remember that we are still in the flesh. No, naay mga panahon nga masipyat ta. Naay panahon nga masipyat ang atong mga pangunahuna, masipyat ang atong mga tinan-awan, masipyat ang atong kasing-kasing, di ba? Masipyat ang atong mga inistoryahan. Mo na nga pinaagi sa mga pulong sa Ginoo nga maipadayag sa atong kinabuhi. So, from glory to glory, I believe that we are changing and we are transforming into the image and likeness of our Lord Jesus Christ. So kaninga powerful weapons that we will be using atong tukion diha sa mga pulong sa Ginoo, it will educate us this morning, increasing our knowledge. Kay ang kaaway bright siya. Satan is very subtle in his ways. Let us always remember that dili na to pwedeng ibilittle ang yawa sa iyang kakayahan kay daghan na kaing mga tawo, mga bantugang tawo sa kalibutan ang iyahang napataob no tungod sa iyahang deception. Remember David, the man after God's own heart, despite sa iyang pagkasuod kaayo sa Ginoo, nahagbong baya siya, no? Nahagbong siya atong tungura, no? Ikaw, ako, kitang tanan nahagbong ta sa pila og dili maihap nga higayon nga nahangahagbong ta tungod sa deception sa kaaway. So dili na to tugutan nga sa tibuok natong kinabuhi ato ang ialaw ang kaaway nga magmadaugon siya kanunay to control us and manipulate our lives. All right. In 2 Corinthians chapter 10 verse 4, the word of God says, we use God's mighty weapons, not worldly weapons, to knock down the strongholds of human reasoning and to destroy false arguments. Okay, sa kalibutan naagitawag og naapod sila hinagiban. So, naagitawag og worldly weapons, naapod gitawag og godly weapons. Ang worldly weapons mo ni makita nato sa ato ang mga sa mga kapulisan, di ba? Sa Amerika, sa Russia, sa China, naa sila mga dekalibre labi ng Israel, no? Naa sila mga dekalibre nga mga hinagiban nga usahay ma-amaze ang mga kanasuran. Nakadungdum mo atong time nga naay gipadala nga missile sa Israel, di natingala Ukraine ba to nga natingala sila nga ang missile nihingbalik, no, hingbalik dadto sa sender. So nakaingon to ilang leader gani nga it might be their God. Yes, no, ang Dios gyud sa Israel ang naghimo adto nga kahibulungan nga nibalik ang missile padulong nila, sila nagpadala din nibalik ang missile. Buhat kato sa Dios nga gitagaan niya og kaalam ang mga sundalo, ang mga pulis dito sa Israel aron maghimo sila mga hinagiban nga walay makamatch. Okay, so kung naagitawag og worldly weapons, naapod tay gitawag og godly weapons. Og mauni siya ang atong tukion karon, atong hisgutan unsa ning mga hinagiban nga gikan sa Dios nga atong gamiton aron sa
mapildi paggapi sa atong kaaway nga dili makita. Kay ang yawa dili man na siya mapildi og 45, right? Bisan pag unsa ka upgraded nga missile, nuclear bombs, walay bisan unsang high-tech nga weapons in the world today that can defeat our unseen enemy. No worldly weapons, no? Wala gyud makapildi ana niya. Only the weapons, God's mighty weapons, as is stated in 2 Corinthians chapter 10 verse 4 nga gibasa nato kaganina. Maura ni siya nga klase nga hinagiban ang makapildi sa kaaway nga dili makita. You know what, church? Nowadays, kung mutanaw ka sa imong palibot, daghan kay mga tao karon gyud ang hawak sa kaaway, diba? Hawak sila sa leeg. They are like puppets being controlled by the enemy, the unseen enemy. Kaya naman, wala sila kahibalo. Diba? Daghang mga tao karon nga wala sila masayod unsaon pagpildi sa kaaway nga dili makita. Parehas na lang ba adtong na ako'y na-encounter nga tao sa unang panahon nga naa siya'y espiritu sa adultery, no? Dugay na ni kaayo sa itong panahon pag yun, dili na ako i-mention unsa nga to nga matud pa niya, dili kahibalo siya, nga dili maayo ang iyang gibuhat, pero dili niya kayang putlon. Dili niya kayang putlon ang iyang bisyo sa pagpangabit. Diba? Nakabantay mo, even the sexual immoral people, kabalo na sila nga dili maayo magdulog-dulog nga, dili paminyo. Kabalo ba mo nga grabe kaayo nga sala nang makig-sex ka og tao sa dili nimo bana o sa dili nimo asawa. Sexual immorality, fornication, sex before marriage, gikaligut-gutan na sa Ginoo. Di pero nga naman ang mga tao nga sige nilang gibuhat, paulit-ulit nilang gibuhat, kabalo sila nga dili maayo, kabalo sila nga bawal man unta na walay tao karon nga wala na nakadungog sa pulong sa Ginoo, nakadungog na sila sa pulong sa Ginoo, apan nagpakabungol lamang ang mga tao karong panahon na. And even nga nakabalo sila nga dili ka na maayo, but they don't have the power to resist the temptation. Kaya nga naman, they are being controlled by the devil. Okay, na gusto ka, mangutana ko nimo karon, gusto ba ka nga kontrolahon ka sa yawa for the rest of your life here on earth? Gusto ka nga murag kag papit nga kung unsa iyang ipabuhat nimo, buhaton pud nimo, sige pangawat, sige pamakak, sige buhatan nina. Dili ba yan ang maayo? Kikita nga binag-o na ni Ginoong Hesus, dili na ang atong daang pagkatao ang nagkontrola nato, kundi ang mga gasa ug ang bunga na sa Espiritu Santo ang makita sa ato ang mga kinabuhi. So if we do not want that the enemy nga maka-take advantage sa atong kinabuhi, so let's learn from the Word of God today unsa di ay ang weapons, the right weapons to be used aron ato siyang mapildi. Number 1 is the Word of God. Hallelujah. So sige na kadung kaning pulong sa Ginoo, no? Sige ta kayo basag Bible, no? Sa atong mga pastors, churches, sige ta kadungog nga we are being encouraged to read our Bible, pero ang nahitabo bitaw, no? Sa pagkatinuod lang kung pangutan-on ka nako kapila ka mo basa sa Bible sa isa ka semana, siguro madumduman ra ninyo ang magbasa og Bible sa panahon sa Domingo, di ba? Di pa ginabasahon bitbiton ra nato, right? No, ang uban dili manumbaling pag-uklab, pang-agup-upan na lang, no? Maabugan na lang ng uban ang Biblia sa ilang mga panimalay. Dili nila uklabod kay patod pa nila basic pero maka-Facebook sila, diba? Makatanaw sila sa lida, makatilibabad sila, wala sila panahon sa pag-estudyo. Kabalo ba mo that the Word of God is one of the most powerful na weapon nga gikan sa Ginoo aron atong magamit aron mapildi ang kaaway nga dili makita. Kay ang pulong sa Ginoo di ay diri nato makit-an, the Word of God will reveal the schemes of the devil. Hallelujah. And the Word of God also will tell us
who is the devil from the very beginning, no? From the very beginning, kung kugihan ka nagbasa sa Biblia from Genesis to Revelation, diha nimo makit-an ang estratehiya sa kaaway giunsa ni ka nagsugod biya na ni Adan ug ni Eva, right? Kung dili ka tigbasa sa Biblia, kung wala ka nag-scan, wala ka nag-study, dili ra man kay basahon ang pulong sa Ginoo, but you have to study and meditate, no? I-assimilate nimo ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi aron mahimo tang spiritually healthy, di ba? Kung wala ka nag-estudyo sa pulong sa Dios, dili ka kahibalo sa iyang mga estratehiya, sa iyang mga pamaagi aron malaglag ang tao and nagsugod na didto sa langit, right? He was once an anointed cherub. Inana ang ministry ni Satanas sa unang panahon. Si Lucifer pa siya, the morning star. Hallelujah. Inana ang iyang ngalan, no? Nag-declare siya sa holiness sa Ginoo until one day nakaplagan ang garbo sa iyang kasing-kasing nga gusto siyang mutupong sa Dios, nga maoy nakaingon that he was banished from the kingdom of God. Nilabay siya sa kalibutan ug dito nakit-an niya si Adan o si Eva. Dayon iyang gitinta lang atong unang ginikanan ug silang duha usab na hagbong sa maong sala. Then the strategy of Satan was always the same, no? The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Mauna ang iyang ginagamit karon aron sa pagtintal o paglaglag sa katawhan sa Dios. Nakabantay mo? The lust of the eyes. Di ba? Giingnan niya si Eva nga, pagtanaw ni Eva nga nindot man ang prutas, no? Nagsugod sa pananaw. Di ba inana man ang sala? Ang sala nagsugod na sa tanaw-tanaw. Dayon, paghuman sa eyes na flesh na. Paras ba na mo tanaw kag kanang trending nga mga salida karon, ma-stress ko sa ako ang news feed kay abi ninyo daghan kay mag-share og mga salida nga mga bastos na wali mga Ginoo ko. Inana ba? So nagsugod na siya sa tanaw-tanaw. So kung ikaw nga tawo nagtan-aw ka sa usa ka klase nga talan-awon nga dili makaayo sa imong kalag, nagsugod siya sa tan-aw din nangandoy ka, then ang imong flesh mo react na dayon. Okay? Then the pride of life. And the same strategy usab ang gigamit niya kang Ginoong Hesukristo when our Lord Jesus Christ was having a 40 days and 40 night fasting in the wilderness. He used the same strategy, di ba? Iyahagyapong gitintal ang atong Ginoo susama sa pagtintal niya kang Adan og ni Eva, di ba? Gingnan niya kung anak ka sa Dios, himo ang pan kaning mga bato, o di ba? Kung anak ka sa Dios, ihagbong ang imuhang lust of the flesh mo to. Tung paghimog pan sa bato, kay gigutong baya si Jesus. Di ingon pagyud siya nga, kung anak ka sa Ginoo, ihagbong ang imong kaugalingon kay ang mga anghel mo salo nimo, di ba? Inana ba mga temptation nga usahay dili nato mabantayan nga nahimo na daytang magarbuhon o pinaagi sa atong mga mata, atong mga unod nga pangandoy, nakasala na kita sa Ginoo. Hallelujah. So we need the word of God aron mahimo nga ma-aware kita sa tanang higayon, because the word of God will remind us. Mao ni ang i-remind sa Holy Spirit inside of us. Kung walay pulong sa Dios nga natanom sa atong kasing-kasing, walay ma-remind, walay ma-convict ang balaan nga Espiritu Santo. O saan pag-convict sa Holy Spirit imo in your heart nga puros na lang magkapakit book. Hello, no? Sige ra kag tan-aw ang mga salida nga dili maayo. Unsa may i-remind sa Holy Spirit nimo nga ang sulod sa imong hunahuna puros mga kalibutanon nga mga butang, mga talan-awon nga dili maayo, mga basahon nga dili maayo. Ang sulod sa imong mga kasing-kasing na puros na dito mga kaulag. So unsa may i-remind sa Holy Spirit inside your heart if you are not meditating and studying the word of God? So it is a must, no? It is very important nga imo yung istudyuhan ang pulong sa Ginoo. In Hebrews 4:12, this is a very familiar verse. Nga nag-ingon siya kay ang pulong sa Dios buhi og maabtik, no, living and active, no, og mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay sulab, modulot kini hangtod sa kinahiladman, sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin mag-abot ang kauyukan ug mag-abot ang lutahan ug ang kauyukan, nag-usisa kini sa mga tinguha ug hunahuna ug kasing-kasing sa tawo. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. So inana ka-importante ang pulong sa Dios, di ba? In Psalm 119:111,
kung wala ba ko masayop ato na lang tan-awon, no? Nga giingon bitaw dito nga ginatipigan ko ang imong pulong sulod sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala kanimo. Okay? Psalms 119 verse 11. Siya? Yes, I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Inana ka importante ang pulong sa Ginoo. Then every time nga ma-encounter nato ang kaaway, no, every time nga naitintasyon nga moabot sa atong kinabuhi, we can quote the scriptures, no, aron mapildi nato ang kadili man ta pwede miingon nga, huy, sa pangalan ni Jesus, sa giwali ni pastor, sa pangalan ni Jesus nga nadunggan ako didto na bla bla bla, dili man mapildi ang yaw, dili matinag ang kaaway sa ingon anak nga mga pamaagi. Kinahanglan nga diha sa atong pagpakigbugno sa kaaway nga dili makita, gamiton nato ang pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios mauray mahimo nga unsa man offensive. Hallelujah. Mo ni atong offensive and defensive, because the word of God is our sword. Mo ni atong gamiton sa pagpakigbugno kaniya against sa tanan niyang mga bakak nga iyahang isulsul sa ato ang kinabuhi. Di ba na times nga pag naa ka sa pag-depress ka, di ba madunggan man nimo ang yawa nga muhunghong nimo nga paras anang uban nga ino sa sayo nga, uy, pagkamatay na kay walay nahigug manimo, no, tan-awa lisod na kay ang panahon, dili tagbuon sa Dios ang imong pagpanginahanglan karon. Ayaw pagtuo, mamatay ka anang imong sakit, di ba na mga negative nga imong madunggan kung naa ka sa mga trying times, right? And those negative voices nga imong nadunggan, dili gina siya gikan sa Ginoo, gikan na siya sa kaaway. And if it happens nga naa kay madunggan nga mga negatibo nga mosulod sa imong hunahuna, kadang nabi tay miingon nimo nga na wala nimo tagbo sa imong panginahanglan, wala nimo hatag sa imong needs, pahinumdumi pod ang kaaway sa Psalms 23:1, di ba? The Lord is my shepherd and I shall not be in want. Ang mga leyon, mga gutom ug mga kaluya apan ang tao nga nagasalig sa Dios dili gayud makabsan. So mao na imong panlaban against sa mga negative thoughts being poured out into your mind nga gikan sa kaaway. And if you do not have the word of God in your heart and in your spirit, unsaon nimo siya pagpildi? Di ba motuon na dayon ta sa mga istorya, no? Motuon na dayon ta sa mga negative nga ato ang nadunggan, no? Madala na dayon ta, di ba? Dali na dayon ta maapektuhan sa mga negative nga istorya. Kaya naman nadala na ka sa hunghung sa yawa. Bantayan ninyo ang mga negative nga mo circulate sa imong mind, because the battle starts here in your thought, di ba? Diri gina magsugod, so diri ang battleground. So diri nimo pildihon ang mga gi-inject sa kaaway nimo, pinaagi sa mga pulong sa Ginoo. Praise the name of Jesus. And next weapon is worship. Hallelujah. No, kaning pagdaig sa Ginoo, grabe. Abi ninyo ang pagdaig sa Dios, usa po ni siya sa grabe ka, another God's mighty weapons. Usa ka klase nga hinagiban nga makakaraw sa kaaway aside from the word of God. Di ba na mga panahon nga murag mas feel pa nimo ang mo worship kaysa magbasa sa Bible. Di ba na time ana din you worship the Lord kay diha sa mga pagdaig sa Ginoo, diha nato direct nga ma-encounter ang iyahang presensya face to face. And when we worship God, bisan sa mga churches, ang worship is the most important part in divine service. Kay ang pulong sa Ginoo man God, mo ni kanunay na akong ginaingon sa akong congregation. The word of God is for the people, but worship is for the Lord. Hallelujah. We are ministering to the King when we worship. Mo nang every time nga magdaig ka sa Ginoo, imo yung paningkamutan, you empty yourself, your mind, your thoughts, no, mo humble down kita tanan, kay we are always longing for the fresh manifestation of the presence of God. Then mo visible lamang ang presensya sa Ginoo kung ang atong mga kasing-kasing sa tanang panahon limpyo og nagmainandamon,
Glory to the name of God. Hallelujah. Ngano importante man kaayo og powerful man di ang mga pagdayeg. Kay diha di ay sa mga pagdayeg, when the people of God worship, it confuses the enemy. So maglibog ang kaaway, no, mga ratol ang kaaway sa diha nga ang katawhan sa Dios modayeg. Glory to the name of Jesus, diba? Para sa ito nahitabo ni King Jehoshaphat in 2 Chronicles chapter 20 verse 22, atong panahon nga napalibutan na sila sa ilang mga kaaway nga wala na sila kahibalo ug asa sila paingon, wala na kahibalo ang hari ug si angay nilang buhaton, kay wala na sila kadaganan, napalibutan sila sa grabe kadaghan nga mga kaaway, and the only thing nga ilang gibuhat atong panahon na is they worship the Lord. And when they worship God, ni kanaog ang presensya sa Ginoo og gikaraw ang ilang mga kaaway og nagunay-unay og patay ang ilahang mga kaaway. Hallelujah. So ingon ana ba sa atong kinabuhi karon, kinahanglan nga atong hinumduman kanunay nga ang hinagiban sa Dios gihatag na niya kanato aron dili kita mangulilat, aron dili kita mahimo nga mapildi ni ining kaaway nato nga dili makita, no? It confuses the enemy when we worship the Lord. Kaya bang himbis kay gaplano siguro ang yawa ng adlaw nga atakihon ka na nasigi andam nga mga laang tungod kay grabe ka moday sa Ginoo, ang uban ang himbis kay katong laang nga is para nimo napunta na hinuon sa lain ang maong laang, no, na spare ang imong kinabuhi tungod kay kanunay kang nagdayig sa Dios, kanunay ka nga nagtawag sa Ginoo. And aside from that, no, nga it confuses the enemy, kani po di ang pagdayeg sa Ginoo, it breaks every chain and set prisoners free. Hallelujah. Daghan di ang kinabuhi ang ma-deliver, daghang kinabuhi ang mapagawas gikan sa gahom sa kaaway diha pinaagi sa mga pagdayeg ug pagsimba sa Ginoo. I remember one testimony of our director in Baguio City. Matod pa niya ang iyahang sister biktima sa witchcraft activity sa una sa Ghana, nga ang iyahang matres na gibutang nga bukog nga murag kamot sa manok sa matres sa iyahang isuon. Then gasiging ga bleeding ang iyang isuon, daghan ang doktor nga nitan-aw pero wala gid maayo. Mo na naka-decide ang among teacher kato siya among director sa una nga ampuan nila ang ilahang manghod. Tulo sila ka pastor ka pray. Kabalo mo ang ilang pag-ampo mi last of 2 hours but nothing happens. But when they worship the Lord, grabe na iyagong isuon, no, mo na pagdayeg nila sa Ginoo, paghilak nila dito sa Ginoo, ang nahitabo isuon natumba ang iyang sister dayon naay ni gawas nga bukog sa iyahang bilahan. So didto nila napamatud-an nga kani di ang pagdayeg sa Ginoo is grabe siya kaayo ka gamhanan, daghang mahimo ang pagdayeg sa Dios, no, diha sa kay pag magdayeg man ta pag mo open, especially when God will give us an open heaven as we worship the Lord, mga naog ang mga warrior angels to fight for your battles. When you worship God with all of your heart, hallelujah, He will fight your battles and He will come to your rescue sa diha nga mudayig ug musimba ka sa Ginoo, right? Gamhanan kaayo ang pagdayeg mo na nga bisan asa ta mahimutang aning kalibutana kung makagawas manggali ka, no, and unknowingly you are in contact with people nga naa ba kay mga coronavirus, mga infected people, especially in our province. We do not know kinsa mga tawhana ang mga infected, then unknowingly naa kay contact nila, then and because that you love to worship the Lord, it is rest assured, I am sure 100% that you will be covered by the power of the Lord. You will be covered by the precious blood of Jesus. Dili gyud tugutan sa Dios nga ang gahom sa kaaway, ang atake sa kaaway nimo nga dili makita, makadulot siya nimo igsoon. Hallelujah. So just keep on worshiping the Lord. Have that attitude of seeking the face of God, no, first thing in the morning before ka mo tindog sa imong nahimutangan di sa imong katri. Worship the Lord. Hallelujah. Kay lami kaayo ang kinabuhi nga kanunay ka nga
kanunay ka nga nakakontak dinha sa presensya sa Ginoo. And another testimony, when I was in Pangasinan before, nami giatinan nga simbahan. Sunday worship to siya. Ni ato man ko dito sa una kay part of our mission exposure. Then while nag-worship me, ay wala pa mi nagsugod og worship na niabot nga tawo nga gidayungan nila. Gidayungan nila kay nag-ana man kay kuan na to na stroke da itong tawhan na for how many years na studinan na niya malihok tanan niyang lawas, mura ba gahulat na lang sila nga kuhaon na lang sa Ginoo. Gibutang siya sa wheelchair nga naggahi gid siya in taon mga igsuon. Then kami sa akong duha ka missionary nga friend naami sa iyang likod, and we are interceding, we are praying that God will move in our praise and worship, no? Kaysa diha gani nga mo kanaog ang presensya sa Ginoo, walay balatian gayud ang dili mamaayo. Hallelujah. Mao to nga pagsugod na mo og praise and worship church, nga nagampo mi sa likod sa ako ang classmate, we are lifting and we are really asking God nga munaog ang iyang presensya, kay gusto mi makakitag milagro atong higayuna kato siya nga tao. Then as we began nga ni worship, we are lifting up the name of the Lord. Nakita gid namo, I was an eyewitness, nakita nako nga nipakpak siya. Adili naman dayon tato siya kalihok, no? Nalihok niya yang kamot nga duro siya pakpak nga dili niya maana kay gaana naman siya. So nalihok niya ang iyang kamot, hallelujah. Nalihok niya iyang mga tiil. In that moment wala siya naayo totally, no, instant healing. Wala siya nakabaton og instant healing. We prayed for that old man, and after 1 month pagbalik nako sa Baguio, I received a phone call gikan sa ilang pastor ditong dapita informing me nga katuda intigula nga among giampuan was healed. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. So ingon ana kagamhanan ang presensya sa Ginoo, walay balatian nga dili mamaayo, walay daotang espiritu ang dili mulayas sa imong kinabuhi. Kung diha nagani mo submerge ka sa imong kaugalingon sa presensya sa Dios, walay bisan unsang malisud nga mga circumstansya, walay bisan unsang nga bugat nga problema ang dili kayang mawala ug masulkan ng tanan gyud ma-annihilate in the presence of the Lord. And the last weapon, prayer. Hallelujah. Ang pag-ampo. Okay, so ang pag-ampo mauna siya ang katapusan nga hinagiban nga ato ang magamit alang sa pagpildi sa kaaway nga dili makita. Ang number 1 kaganina is is the word of God. Then number 2 is worship, and the last is prayer. Prayer also moves the hand of God. Kung dili gali ka mo ampo, dili makamuingon nga maglingkod ra ka din mahulat kag hinabang sa Ginoo. No, naatay himuon nga mga sacrifices, dako nga panginahanglan, dako pud na nga time ug oras para sa Ginoo, dako pud na nga sakripisyo sa pagpangita nimo sa dagway sa Dios. Dili ta makahimo nga magsiting pretty lang ta, kay ang yawa abi ninyo, ang kaaway nga dili makita, naka-duty sila 24/7. No, imagine, then they are in harmony with, no, si Satanas ug ang iyang mga alipores, they are in harmony, in complete unity, and they have one mission, one goal, and that is to destroy the children of the Lord. So kung ikaw nga Kristohanon nga patulog-tulog ka lang, no, sa imong kinabuhi, kumpiyansa ka kaayo sa imong kinabuhi. Ayaw gid pagkumpiyansa, kay kung dili ka mainampuon, no, dili nimo habit ang pag-ampo, dili nimo habit ang pagtawag sa Dios, dili jud ka ka-expect nga ang tanang battles imong madaog, naagi matingala ka nga naagi mga battle nga di ka kadaog, di ba? Na mga battle nga ma-feel nimo nga napildi ka. For example, kanang di ba na mga panahon nga na mga accuse nimo, himbis kay ikaw Kristohanon, magpakita kag maayong bunga ning sukol na hinuon ka, mas baon pa hinuon ka sa unbeliever, di napildi ka, right? Hello? Di ba? So, yun na mga mapildi ta. Para sa na ako'y panginahanglan, himbis kay mutawag ta sa Ginoo, mga liupo ta sa Ginoo, mga itagtabang sa Ginoo, ang atong ginabuhat o sige, mangutang na hinuon tag wa dito din nagkaudak-udak tag binayad later. Diba? Sa mga yun ba? So we have to make prayer
as part of our habit. Prayer is a lifestyle. You cannot survive in this life, children of God, if you do not pray. Hallelujah. Mao na nga kinahanglan magpabilin kita sa atong kinabuhi. Sa tanang panahon, magmainampuon kita aron magmadaugon kita sa atong pagpakigbugno sa kaaway nga dili makita. Nalubat na akong cellphone, magampo ta. Ginoo, salamat sa imong pulong. Ikaw magapanalangin niini sa tanan nga naminaw. Ikaw magabalik o Dios dugang kusog kalig-on sa ilang kinabuhi.